what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi naintindihan ng mga anti-Duterte ang post na to. Na-misinterpret nga ba? O sinadyang i-misinterpret? Pananakot nga ba to at pagbabanta personally? Or sa social media lang? So para sa akin, sinadya talagang hindi intindihin ng mga bugok na to ang post na to. Ito yata yung time na maraming mga nabablock na mga Facebook accounts ng mga anti-Marcos and anti-Duterte rallies. So pinost ni Master Macdum ang mga katagang ito. Dun sa mga nanghahak, sa mga ouster ni President Duterte, sa mga nanghahak, huwag nyo i-attack directly yung tao. Idamay nyo yung mga anak o yung close relatives nila na walang kamuwang-muwang. Dahil lalo sila magagalit if you attack them directly. Pero pag yung loved ones na nila yung dinamay, they might change their mind. Sinabi ba ni Master Macdum na ipapahanap niya yung mga personal identity nyo at pagbabantaan kayo na papatayin? Wala ata akong nakitang ganun Pero yun yung pinipilit nila na sinabi daw namin. Mga bugok talaga itong mga to At ito pa, ang nirereklamo nila. Yung nilakihan ko yung mga sulat ng pinost ni Master Macdum. Sabi ba naman, listahan daw yun ng mga ipapapatay namin at idadamay daw namin ang mga relatives nila. Palagawa talaga ng mga istorya itong mga to no? For your information, sa mga utak unggoy, ang post na to ay para ho sa Deadma Challenge. Yun yung dapat i-unlike, i-block at i-report sa page ng Duterte Cyber Warriors 2.0. Saka yung Wall of Shame, parehas po sila. Yun yung mga i-unlike at i-block na mga ka-DDS natin para sa Deadma Challenge. Pero po uulitin ko, ang lagi ho nilang sinasabi, listahan daw po yun ng mga gusto po namin ipapatay at idadamay daw namin ang mga relatives nila. Palagawa nga ba talaga ng kwento o sadyang mga bugok lang talaga mga utak nyo? Na misinterpret o sinadyang i-misinterpret? So anong kaso ang ikakaso nyo sa akin dito sa Saudi? Law-abiding citizen po ako dito. At wala ho ako nilalabag na batas dito. Ito hong Jen Miranda na to ang nagbayad ng mga hackers para ipahanap ang personal identity ko, pangalan ng asawa at anak ko, at address namin sa Pilipinas tapos pagbabantaan na ang buhay ng mag-ina ko. For the record, hindi ho namin yung ginawa sa inyo. Kayo ang nag-violate ng cybercrime law. Hindi po ako o si Master Macdum o ang Duterte Cyber Warriors. Aminin nyo na lang kasi na hindi nyo kami matalo-talo sa digmaang sinimulan ng dalawang bugok sa Senado. Nasa Amerika ho ang tao na to. May maranyang buhay kaya wala nang pakialam sa mga katulad nating ordinaryong mamamayan, kaya against siya sa mahal nating Pangulo. So dahil ho sa mga banta sa buhay namin na mag-ina ko, magpa-file po ako ng kaso sa mga bugok na to. Pero di po ako sure kung magiging successful tayo. Dahil una sa lahat, wala po akong pera. Hindi ho ako bayaran katulad nila. Isa yun sa mga dahilan kung bakit law-abiding citizen ako. Dahil ayokong maabala sa mga ganitong klaseng mga senaryo. Itong mga kampon na mga kultong dilaw, handang-handa ako sila mag-file ng kaso kasi mapera sila. So uulitin ko po na hindi po sure kung magiging successful tayo dito. Dahil una sa lahat, wala ho akong pera. Pero kung may makakatulong po sa akin kahit abogado lang, subukan pa rin po natin. Para po malaman natin kung sinong nasa likod ng mga fake accounts at ng mga anti-Duterte trolls na to. At kung sino ang mga nagbabayad sa kanila. So dahil mapera sila, pwede po nila akong ipa-frame up dito at gawa ng mga exaggerated na kwento o kaya naman ay lagyan ng mga ebidensya para i-push na makulong talaga ako. Well, okay na sa akin yun, wag yun lang galawin ng mag-ina ko. Dahil once na ginalaw nyo ang mag-ina ko, alam ko kung sino ang babalikan ko sa inyo. At doble ang isisingil ko sa inyo. Yan ho ang itaga nyo sa mga kokote nyo. Pero di ko po pwedeng itanggi that I committed the most brutal crime in the 21st century. First crime that I committed is I tell the truth. And the second crime that I committed, I did the right thing. Then if telling the truth and doing what is right is the most brutal crime in the 21st century, then I'm willing to plead guilty.
Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shoutout sa lahat ng mga ka-DDS natin sa buong mundo. At saka syempre sa lahat ng mga ka-DCW, Duterte Cyber Warriors teammate ko. At saka sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, kilala nyo na kung sino kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre congratulations kay Madam Mocha Uson sa bagong TV show niya. Aabangan po namin lahat yan tuwing linggo. Alam kong alam nyo na maraming gusto magpatahimik sa mga pro Duterte. Kaya pag-usapan natin sa video na to kung anong dapat natin gawin sa mga bugok na to. Alam nyo ba na anti-Duterte doesn't really exist if the word money and ignorance are not written in the dictionary? But unfortunately, nasa dictionary ang dalawang salita na yun kaya nandyan sila. Anong napansin nyo sa poster na to? Yung team pagbabago, kitang-kita ang mga pagmumukha namin. Pero yung team panggagago, walang mga muka. Mga literal na nagtatago nga. Last year, hinamon ko silang lahat ng bidwar. Ayun, ni isa walang sumagot sa kanila. Kasi nga, wala silang mga balls. Mga literal na mga bayaran lang talaga sila para mambwisit ang mga Duterte supporters at mga trolls. So may mensahe ako sa lahat ng mga ka-DDS natin. Secret lang natin to huwag kayong maingay. Dahil napansin ko, pag negatibo ang nabasa o nakita natin laban sa mahal natin presidente, todo react at comment tayo. Aba syempre, solid Duterte supporters nga tayo Kada comment at kada angry face natin sa mga post nila, nako, malamang nagdiriwang yung mga yan. Dahil ang buwisitin tayo ay ang mission nila. So may challenge ako sa mga ka-DDS natin. Tawagin po natin itong Deadma Challenge. Napansin nyo kada cyber tukang natin, hindi sila matinag-tinag? Yun ay dahil sa mga engagement natin sa mga post nila. Yung kada share, kada angry face at kada comment, yun yung engagement natin sa mga post nila. At siguradong funded na mga basura sa gobyerno ang mga tinagurian ng mga bayaran ng mga trolls sa social media. Kaya hindi po talaga sila matanggal-tanggal sa FB dahil kumikita ang FB sa kanila. So para mabaliwala lahat ng mga plano nila, ikulong po natin sila sa mga sariling echo chamber nila. Paano natin gagawin yon? Okay, pay attention. Step 1, pag may nakita kayong mga post ng mga trolls at alam nyong hindi tama at hindi totoo, i-report nyo na lang po kaagad na fake news. Huwag na mag-comment o mag-react o kaya naman ay i-share ang mga katangahang post nila at nang di na kumalat pa at makalason pa ng mga isipan ng mga kababayan natin. Step 2, i-report nyo lang po sa Duterte Cyber Warriors 2.0 ang mga trolls and dummy accounts na to. I-copy nyo lang ang link ng i-report nyo, tapos i-paste nyo sa chat box ng DCW 2.0 at si Master Salim Macdum na ang bahala sa mga i-report nyo. Step 3, after nyong i-report sa DCW 2.0 ang mga dummy accounts or trolls na to, i-block nyo na po sila kaagad. So pag binlock nyo sila, di nyo na makikita lahat ng mga post nila at hindi na rin nila kayo makikita. So pag nagawa po nating lahat yun sa kanila, sila na lang ang magdolokohan sa mga sariling post nila. Pwede natin gawin sa kanila ang Deadma Challenge pero di nila pwedeng gawin sa atin to. Dahil pag ginawa nila sa atin ang Deadma Challenge, magiging mission failed sila. Aba syempre, wala na silang mabibwisit ng mga Duterte supporters. So pag nag-mission failed sila, hindi na sila sisweldohan ng mga basurang amo nila. At pag hindi na sila sinweldohan, magre-resign na sigurado ang mga bayaran ng mga trolls na to sa idiot organization nila. So mas malala pa sa cybertukang ang magiging kapalaran nila pag nagawa po nating lahat ito sa kanila. At sabay-sabay na rin po nating i-unlike ang mga page ng mga biased media na to. At kung gusto nyo ng balita na totoong walang kinikilingan at totoong walang pinoprotektahan, nire-recommenda ko po sa lahat ng mga ka-DDS natin na ang PTV na lang ang ating suportahan. Ang DCW ay open sa mga volunteers para sa aming misyon. Sa mga gustong sumali, i-like lang po ang DCW News and Current Affairs at Duterte Cyber Warriors 2.0 at mag-PM at magbigay ng patunay na solid Duterte supporter ka. At pag nagawa mo na yun, member ka na. Okay ba? So, ako po si Mr. Rio. Peace. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shout out sa lahat ng mga ka-DDS natin sa buong mundo at syempre sa lahat ng mga ka-DCW team.
Happy 2017 po ulit sa ating lahat. Last year, pinost ko ang part 1 ng video na to at pinakita ko sa inyo ang mga nangyaring selection. May palatandaan, di ba? Basta pala tuta o puppet ka ng mga garbage oligarchs, makukumpleto mo ang 6 na taon na termino mo sa pagka-presidente mo. Ibig sabihin, sila yung mga selected na mga garbage oligarchs. Pero kung ang taong bayan ang pumili sa'yo para maging presidente, hindi ka i-recognize na mga garbage oligarchs na to. Lahat ay gagawin nila para lang pabagsakin ang kandidatong hindi nila kaalyado. Parang yung ginawa nila kay former President Erap Estrada. At ngayon naman, si President Duterte ang next victim nila. So meron po akong simpleng mensahe sa ating mahal na presidente. At malamang mensahe rin to ng mga solidong sumusuporta sa kanya. Mr. President, kahit po anong mangyari, wag ka pong bababa sa pwesto. Dahil alam kong alam nyo na pag napasa kanila ulit ang kapangyarihan, kawawa na naman ang mga Filipino. Kaya lagi kang kasama sa mga panalangin namin na sana gabayan ka palagi ng Panginoon natin. At kung kaya ko lang pong ibigay sa iyo ang 40 to 50 remaining years ko dito sa mundo, ibibigay ko po sa iyo para lang makapiling ka pa ng matagal na mga kababayan ko. So let's proceed to the topic at hayaan nyo pong simulan ko ulit sa katanungan na to. Gusto niyo pa bang magkaroon ng PCOS machine manipulation next election? At sa halip na eleksyon, selection pala ang magaganap? So para hindi na maulit ang mga kalokohan na to, ibinigay na po sa akin ang ideya at ang solusyon para hindi na magkaroon pa ng basura sa gobyerno. So sabi sa akin na napapagawa sa akin ng mga video na to, kailangan natin ng voting system na mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Yung tipo ng voting system na mabibilang talaga ang boto mo at siguradong walang dayaan. Pero bago tayo makarating sa voting system na to, meron po muna tayong 2 bagay na dapat gawin. Ang una ay yung nire-request ng marami. At yun ay ang national ID. Ang ID na to ay pwede nang gawin ng gobyerno natin na voters ID. Tapos, samahan pa nila ng iba pang value ang ID na to, gaya ng PhilHealth, SSS, at kahit ano pang gusto nilang isama sa ID na to. At ilalagay sa ID na to ang ID number na ipang-register mo para magkaroon ka ng sarili mong FCO. Or parang social media na mga Filipino lang dapat ang magkaroon. Pinangalanan ko po itong Filipino Citizen Online sa video na to. At ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang purpose ng FCO na to. Pero bago ko po ito simulan, paalala po muna. Ang makikita nyong website ay hindi pa nag-e-exist sa World Wide Web. Simple animation pa lamang po ang makikita nyo. Binisualize ko lang po ang idea na binigay sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to. Number 1, easy access to FOI or Freedom of Information. Number 2, government updates. Para laging updated ang mga kababayan natin sa mga nagawa, ginagawa at mga gagawin ng gobyerno natin. Number 3, survey. Para lahat ng mga tao sa Pinas pwedeng makasali sa mga ginagawang survey, hindi lang 1,500 na katao. Number 4, easy access to emergency hotlines like 911 and 8888. Number 5, live streaming. Para makapanood naman ng mga kababayan natin ng mga balita na talagang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. At siguradong patas magbalita para ma-inform ang mga kababayan natin ng tama. At syempre, iwas biased media na lagi binabaluktot ang mga kwento para lang masira ang imahe ng mahal nating presidente. So PTV lang po ang nandito dahil sila lang naman ang inendorso ni President Duterte, di ba? At para dumating na rin ang doomsday ng mga biased media, ibanho natin silang lahat dito para PTV na lang ang panoorin ng mga Filipino. So bye-bye sa lahat ng mga media na sumasabotahe sa presidente namin ngayon. Ipanalangin yung hindi mabuo ang FCO na to dahil once na mabuo to, magsasara ang mga istasyon nyo dahil wala nang manunood sa inyo. Number 6, forums. Ito yung part na pwede tayong makiisa sa mga issue sa ating bansa. So dahil nabubuhay tayo sa bansa na may demokrasya, dapat marinig ang boses natin sa pamamagitan ng pagsali sa mga forums na to. Number 7, iba't ibang services. Gaya ng paghahanap ng trabaho, both local and international, online order o kaya naman online delivery, reservation, FOI, government updates, and survey shortcut icons, games, downloads, at marami pang iba. Dito mo lahat mahahanap yan. Number 8, live video, chat, video call, chat rooms, meron lahat dito. Dahil parang Facebook ang concept ng FCO na to, pwede ka rin syempre mag-add ng mga friends mo. At sa pamamagitan ng FCO na to, may iwasan din natin ng mga trolls. Dahil hindi sila pwedeng gumawa ng mga dummy accounts dito. And number 9, ang pinaka-importante sa lahat, connected ang voting system natin dito. Ilagat muna natin to.
Sa voting system na to, hindi na kailangan ng gobyerno natin na gumastos ng milyong-milyong halaga para sa PCOS machine. Ang kailangan lang natin ay simpleng balota para sa manual voting process, tapos computer and internet kada presinto. Tuwing eleksyon, okay na. Pero bago po natin magawa to, kailangan nyo po munang palitan lahat ng mga tao sa COMELEC kasi karamihan dyan katas pa ng mga kultong dilaw. Sunod, gawin nyo po sigurong 3 days election. Para pong ganito. At para mabantayan din ng mga militar ang mga power plant para iwas brownout. So simulan na po natin. Dalawang klase ang voting system na to. Isang online and manual voting system. Tawagin po natin itong manual online voting system. May 4 layers of vote verification ang sistema na to para wala ho talagang dayaan. Dalawang online at dalawang manual. Sa manual process muna tayo. 1 o 2 linggo bago magsimula ang eleksyon, kukuha na po ng kopya ng mga balota ang mga botante sa mga barangay nila. Isulat nyo na ho ng manual ang mga iboboto nyo. Sa likod ng kada kandidatong iboboto nyo, isulat nyo rin ang mga pangalan nyo. Pati sa itaas ng balota nyo. Parang ganito. Tapos, gupitin nyo po ng hiwa-hiwalay. Parang ganito. Para sa araw ng butuhan, wala nang aberya. Maya-maya lang malalaman nyo rin kung bakit natin siya pinaghiwa-hiwalay ng ganito. Itong nasa itaas ang magiging yung voter's tab or permit para makapasok ka ng presinto para makaboto. Unang pasok mo sa presinto, hahanapin ang pangalan mo sa listahan. Pagka nakita ka na nila, lalagyan na ho nila ng check ang pangalan mo sa listahan. Pati po yung voter's tab mo. Pero kung sa computer na hahanapin ang pangalan ng kada botante, mas maganda at mas mabilis, di ba? Pagpasok nyo ng presinto, una hong gagawin ng mga botante ay ang online voting process. Para mas madali at mas mabilis ang pagboto mo, magdala ka na rin ng kodigo ng mga iboboto mo. So ito na po ang tutorial kung paano bumoto sa online voting system. Game? Pag upo nyo sa computer, ito na agad ang makikita nyo. So click nyo lang po yung PEO. And then ilagin mo lang ang ID number mo at syempre yung password mo. After that, bumoto ka na. Ginawa ko na pong sample yung nakaraang eleksyon. So syempre, si Idol Duterte ang iboboto ko sa pagka-presidente. Wala nang iba. Sa pagka-vice presidente naman, syempre si Cayetano. Kasi siya po ang sinabi ni Idol Duterte na iboto natin. So masunurin lang po ako. Pero kung ngayon ng eleksyon, si BBM na ang iboboto ko. Kasi alam ko na ang katotohanan tungkol sa tatay niya na si former President Marcos. Okay. At syempre kunwari ngayon nga ang eleksyon, iboboto ko yung mga senador na inendorso ni Idol Duterte at yung mga senador ngayon na may good performance. Okay na. So hanggang sa pagkasenador lang po muna ipapakita ko sa video na to Sample pa lang naman At para lang po hindi masyadong humaba. So pag nakaboto ka na, just click done. After that, lalabas yung box receipt na kung saan nakalagay lahat ng mga binoto mo. Okay, double check mo lang kung tama lahat. Halimbawa, nagkamali ka, just click wait. O kung okay na, just click submit. And then you will receive this box na may message na thank you for participating this election online. Go to your profile to verify your votes to the COMELEC. So click mo na lang to para matik mapunta ka na sa profile mo. Okay. Syempre may notice na kaagad yung PEO sa personal FCO mo to verify your votes. So click this. And then makikita mo ulit yung box receipt na kung saan nakalagay lahat ng mga binoto mo. And then click verify. Okay, your vote has been included to the partial counts. Go to the page of the COMELEC for the last vote verification. So click this. Okay, ipipaste mo dito yung box receipt na na-receive mo from the online voting system sa mga box na mga kandidatong binoto mo. May nakalagay na sa box ng mga kandidato na paste my receipt para sure na maisama ang boto mo sa online final counts. Dahil kailangang magtali ang bilang ng botong binerify natin sa COMELEC at yung mga pinaste natin sa mga box ng mga kandidatong nasa page ng COMELEC.
After that, just click done. And then you will receive this box na may message na, congratulations, your vote counts. Okay, di ba? After that, automatic na magla-log out ang FCO account mo. So siguradong walang dayaan. After that, punta ka na sa manual voting process. Bigay mo na sa teacher yung stub mo. Tapos, ilabas mo na yung kopya ng mga binoto mo na pinaghiwa-hiwalay mo. Nakapaskil na sa pisara ang Manila paper na kung saan nandun lahat ng mga pangalan ng mga kandidato. Doon nila mamarkahan ng 1 vote or 1 point ang kada kandidatong binoto mo. At ikaw mismo ang magsasabi ng pangalan ng binoto mo. Tapos sa kanila mamarkahan ng 1 vote or 1 point ang kandidatong binoto mo na makikita mo. So confident ka na mababilang talaga ang boto mo. After that, may nakaredy ng fingerprint pad sa harapan mo. Gamitin mo yung kaliwang hinlalaki mo. Tapos, markahan mo yung likod ng papel ng kandidatong binoto mo. Parang ganito. After that, nakaredy na yung individual boxes kada kandidato. Tapos ikaw mismo ang maglalagay nito sa box ng kandidatong binoto mo. So pag nagawa mo na yung same process na yon sa lahat ng mga binoto mo, lagyan mo na ng fingerprint ang stub mo. Tapos magpalagay ka na rin ng indelible ink sa kanang hintuturo mo. After that, ilagay mo na sa ballot box papalabas ng presinto ang stub mo. So pagkatapos ng eleksyon, ganito ang mga post natin. My vote counts. O, diba? So what do you think, guys? Okay ba sa inyo ang manual online voting system na to? Lahat daw pwedeng i-manipulate o i-hack sa panahon ngayon. Kaya binigay din sa akin ang manual voting idea na to. Para pag sinabi ng mga politiko na pwede pa rin manipulahin ang online voting system ng mga hackers, di manual na lang pala, diba? At pag sinabi ng mga politiko na magiging outdated ang voting system natin sa manual, di isama ang online voting system, di ba? Problema ba yon? Maraming palusot yung mga yan, sigurado. At saka marami talaga ang magiging tutol sa idea na to. Kasi hindi na sila makakapagpalit balota magic at hocus picos. Saka ang rason kung bakit hindi nila pinapalagay ang mga pangalan ng mga botante sa kada balota ay para madaling dayain ng mga politiko ang eleksyon. Para pag nagpalit balota magic sila, di walang technicalities kasi walang pangalan eh. Pero kung may pangalan ng mga botante ang kada balota, mahihirapan silang mandaya, di ba? Sa PCOS machine naman, sila lang ang nakakaintindi ng mga nangyayari sa system ng PCOS machine. So we will remain ignorant kung nadaya na ba nila ang eleksyon o hindi. Pero syempre, depende pa rin kay President Duterte ang katuparan ng voting system na to. Pero ang problema, walang budget ang gobyerno natin sa FCO at sa online voting system na to. Aba syempre, sa dami ng problema ng ating bansa, sigurado akong hindi ito ang priority ng ating mahal na presidente. Mas uunahin ng Duterte administration ang pagpapaganda ng buhay ng mahihirap nating mga kababayan for sure. Pero yung manual voting system, posible yun. Nagsisimula din kasi ang problema sa mga walang kwentang kandidato na ang hocus picos at dagdag bawas palit balota magic lang ang nagpapanalo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, voters are choosing candidates based upon popularity, not on what they did for our country. So kung araw-araw kang makikita sa mga bayarang media tapos magpa-interview ka lang ng magpa-interview kahit wala ka namang kwenta, iboboto ka pa rin nila kasi kilala ka. Saka confident pa rin sila sa pagiging incompetent nila because they are aware na ang eleksyon ay madadaya naman nila. Pero kung maayos ang voting system natin, maiiwasan nating magkaroon ulit ng mga politiko sa gobyerno natin. At pag nangyari yon, magiging masipag ang mga government officials natin na magtrabaho at magsilbi sa bayan natin. At para siguraduhin lang din na hindi na magkakaroon pa ng seleksyon tuwing eleksyon. So sigurado tayo na ang taong bayan ang maghahalal sa mga susunod na mga government officials natin. Hindi na yung hocus picos at dagdag bawas palit balota magic. So, you want democracy? God is giving you democracy.